Yan, muli po isa po magpapalang hapon sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Yan, napakasarap magpuri, sumamba at magpasalamat sa ating Panginoon dahil nararanasan po natin kanyang presensya. Yan. Dahil nga po, halos karamihan po sa atin, o halos lahat po sa atin ay nais talaga na maka-attend ng mga Sunday service, muli makapakinig ng salita ng Diyos at muling maranasan ang presensya ng ating pong Panginoon. At ngayon po ay December, second week na ba? Third week. Okay, so malapit na, no? Yung inaabangan ng marami. December 24, December 25, no? At bakit nga ba marami ang excited sa darating ang Kapaskuhan? Dahil ba meron tayong 13th month, meron tayong Christmas bonus. Yan sa mga nagtatrabaho, may mga bonus po. No? So marami pong mga tao, no, na excited sa tuwing dumarating o susapit ang Pasko. No? Marami po ay excited na makatanggap ng iba't ibang regalo, lalo na po yung may mga Christmas party, no, na a-attendan o pupuntahan. No? Pero po, merong malaking pero. No? Marami po ang excited at masaya sa ting nalalapit ang Kapaskuhan dahil sa mga material na bagay. Amen. Karamihan po ay excited dahil sa mga material na bagay na kanilang maaaring matanggap o makuha, no? Kapag sila po ay may mga Christmas party. Maaaring sa company, no? Maaaring sa mga churches. No? Dahil po ang Pasko ay paggunita po natin sa pagkasilang kay Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kailangan, no, ay atin po maramdaman ng gusto ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. At dito nga po, para po ating lubos na maunawaan, bakit nga ba tayo bilang mga Kristiyano, bakit nga ba tayo mahalaga, no, na maging excited? No, kahit hindi December, kahit January, February, March, April, ay tayo po laging excited. Na dahil, tandaan po natin, no, na yung totoong diwa ng Pasko, no, kahit hindi Pasko, sabi nga sa kanta, kahit hindi Pasko, magbigayan, magmahalan, magpatawaran. No, so, ito po, yung Kapaskuhan ay isa sa mga nakasanayan na natin, no, na ipagdiwang. Isa sa mga tradisyon na nakasanayan natin ipagdiwang, no? Dahil nga po, unang-una ay meron tayong mga regalo, no, na natatanggap kapag Pasko, lalo na ng mga bata tayo. No? Sino po dito nung bata pa sila, ang daming regalong natatanggap? Lalo na pag pinapipila, papipilahin kayo, mula mababa, maliit, hanggang palaki. Bibigyan kayo ng tig-20, tig-50. Pag bata, 20 lang. Pag palaki na ng palaki, 50, 100 pesos. No? Sa mga iba po, no, mga pamilya, ganun po yung ginagawa nila. Sa mga bata, kaya bata pa lang, na mindset na tayo na kapag darating ang Pasko, meron tayong nare-receive o natatanggap na regalo o kaya ay pera. Kasi bata pa lang, gano'n na tayo pinalaki ng mga magulang natin eh. Di ba? Na meron tayo natatanggap. Pero, habang tayo ay lumalaki, at lalo na ngayon tayo mga Kristiyano na, nakakilala na tayo sa Panginoon, ngayon natin mas naiintindihan at mas nalalaman kung ano ba talaga ang tunay at totoong diwa ng Kapaskuhan. Kaya naman po, yung ating pag-aaralan ng salita ng Diyos sa hapong ito ay patungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. At ito po ibabasahin po natin sa aklas po ng Lucas chapter 2 verse 10 to verse 14. Ito po sa aklas po ng Lucas chapter 2 verse 10 to verse 14. Yan. Ang sabi po doon sa verse 10, pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan
sa lahat ng tao. Verse 11, sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Verse 12, ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya. Makikita ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Verse 15, pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sabi nila, purihin ang Diyos sa langit, may kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Ipurihin po ang ating Panginoon sa kanyang mga salita. At ang title po ng ating pong pag-aaralan sa hapon ito is The Birth of Jesus Christ. O sa Tagalog, ang kapanganakan ni Heso Kristo. Siguro yung mga magulang na yung anak nila ay pinanganak ng December 25, tuwa siguro, no? No? Kasi isang handaan na lang. Sabay na isa-celebrate yung Christmas saka yung birthday. No? Pero ito pong December 25 ay hindi naman po talaga ito yung totoong kapanganakan ni Jesus sa Biblia. Dahil unang-una po ito hindi ito nakasulat sa Biblia. Subalit, ito po ay ginagawa natin upang muli po natin na maalala yung kapanganakan ng ating Panginoong Diyos. So, dito po yung kapanganakan ng ating Panginoong Diyos, ni Heso Kristo, ay ating pong pag-aaralan. Muli po natin magbabalik tanaw. May bakit nga ba sinilang si Heso Kristo dito sa mundong ito? Ano ba yung purpose ni Jesus? Bakit po sa kanyang isila sa mundong ito? Isamantalang siya ay Diyos na. Amen? So ating pong alamin. So dito po, una po is the message of His birth. So ano po yung mensahe ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus? The message of His birth. Okay? Kung mababasa po natin sa Lucas chapter 2 verse 10, ang sabi po doon, pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Una po, yung mensahe ng kapanganakan ni Jesus is a message that removes fear. No? Tatanggalin po ni Kristo yung takot sa atin. Sabi po doon, sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Amen? Bakit nga ba sinabi ng mga anghel, huwag kayong matakot? Amen? Dahil tayo, mga kapatid, alam ng Diyos yung mga bagay na ating kinatatakutan. Amen? Kaya bago pa natin sabihin, ay naihanda na ni Heso Kristo yung mga dapat na gawin, dapat na ibigay sa atin, dapat sa ating ipaalala. No, lalo na po sa panahon na ito, na marami po nag-aabang kay Jesus Christ, lalo na yung mga hari ng panahon ito. Kasi natatakot sila na kapag isinilang na si Heso Kristo, yung tagapagligtas na kanilang hinihintay, natatakot sila na sila ay mawala na sa kanilang pwesto at mapalit na si Jesus Christ sa kanilang trono. Amen? At ganoon din po, mga tao po dito ay naghihintay din ng kapanganakan ng kanilang tagapagligtas. Yung pinatawag nilang Messiah. Amen? At dito nga po, ang unang parte po, nung nakaganapan nito is huwag kayong matakot. Amen? Kaya po, bukod po sa pagbibigayan ng mga aginaldo, bukod sa pagmamahalan, pagbibigayan, pagpapatawaran, isa din po pala sa mensahe ng pagkapanganak ni Heso Kristo ay ang alisin ang takot sa ating mga puso at sa ating isipan. Maaring tayo po sa araw-araw ay meron po tayo mga bagay na kinakatakutan. Natatakot tayo mawalan ng trabaho, natatakot tayo malugi yung negosyo natin, natatakot tayo maubusan ng source of income. No? Halos karamihan ng kinakatakutan natin ay patungkol sa mga material na bagay. Kahit marami pong pangangailangan tayo bilang tao at ganoon din ang
ang ating buong pamilya. Na kailangan natin i-provide natin yung pagkain, pagbayad sa kuryente, sa tubig, sa upa. Ang dami nating alalahanin sa buhay. Na pag hindi po natin na-handle ng tama, ay pwede po itong mauwi, no? Sa stress, depression, o sa takot, matinding takot, na hindi na natin alam ang gagawin natin. Kaya po yung iba kumakapit na sa patalim. Kahit mga Kristiyano na, no, ay napipilitan pa din na gumawa ng hindi maganda o ng masama para lang kumita ng pera. O, yun po yung realidad ng buhay. Pero pinapaalala ko sa atin na huwag po tayo matakot. Amen? So, bukod po sa aalisin ng Diyos yung takot sa puso natin, ito po yung mensahe ng mabuting balita o magandang balita. Yung sabi po doon, huwag kayong matakot dahil ito pala yung kadahilanan. Kaya hindi tayo kailangan matakot. Naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita. So, meron palang magandang balita na hatid yung anghel. No? Kaya siya ay pumunta doon. Okay? At ito yung magandang balita, ito na kahihintay ng lahat, yung kapanganakan ng ating Panginoon Diyos. Okay? So, yung kapanganakan ng ating Panginoon, no? Ito po ay yung mabuting balita o magandang balita. No? Ngayon, karamihan po ng ating napapanood o nakikita ay hindi mabuting balita, no? Masamang balita, bad news, no? Ang daming namamatay, lalo na ngayon, ang daming, nasusunugan. Nila nakikita ko dito sa Quezon City, iba't ibang lugar, puro sunog. Ang daming pamilya ang napadamay, may mga namamatay, may namamatayan, nawawalan ng kapamilya. So ito po sa darating, hindi na doon ang mga kapilin, yung mga pamilya nila na nasawi dahil tungkol sa mga sunog na nangyari. Okay? So marami pong kadahilanan. Pero ito po, lagi pong pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos na itong darating na Kapaskuhan, alalahanin po natin yung magandang balita na hatid ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng kanyang mga anak, sa lahat ng mga mananampalataya. At alam naman po natin kung ano yung mabuting balita ngayon. At bukod dito, so, i-ano natin una, aalisin yung takot. Sunod, yung magandang balita. At pangatlo, ito po yung mensahe na magbibigay sa atin ng kagalakan. So sabi ko, na magbibigay ng malaking kagalakan. Meron pong, malaking kagalakan na hatid sa atin ng Kapaskuhan. Kaya po pag Pasko, bawal na kasi manok. No? Hirap ba, Pasko? Ang sasaya nyo magpapamangya. Pagkakasama nyo, pagkusog sa nyo nakasimako. Kasi walang natanggap na exchange gift. O kaya mayroon bang natanggap, sabi kasi Pasko, 300 pataas. Yung na-receive ko, nakakamo 99 pesos, may 1 take 1 pa. May 1 take 1 na nga, pinag-isa pa. So, dalawa yun. Hindi, sabi 99 pesos, natin pa sa dalawa, nagkaroon na ng 48 pesos. Tapos ikaw, pinili mo, hindi mo tinanggal yung tag price, talagang 300, yung pasobra pa. Yung iba, pastor, pwede bang 299? Kasi gano'n, pag-sale sa mga mall. 299, kulang piso na lang, pag kulang 300 na. Ang ginawa ng iba, binili, 299. Pero may isang piso. Ayun, parang sumakta ng 300 yung exchange gift nila. Baka yung iba, kayahin mo na, tatagdagan na lang. Paso, hindi ko rin nakatag 100. Ginawa mo, pinagdagan ko lang ng 200 na cash. Siguro, matutuladin yung pinibigyan mo, kasi cash yun. Yung iba naman, tinatamad bumili ng regalo. Pastor, pwede ba 300 cash na lang? Ilalagay ko na lang sa ampaw.
Siguro mas nakangiti siguro yung mga tatanggap na, no? Kasi gusto nila, perahin ko na lang. Huwag mo na lang ibili. Para yung pagbibigyan mo, siya nang bahala kung anong bibiling niya na sa 300 na yun. Di ba? Baka naman sa Thanksgiving natin lahat nakaampaw na. Nasa na yung pag-exchange gift? Ay, pasto na kung nasa ampaw na. No? So, ibig sabihin, kung lahat gano'n ang gagawin, sana hindi na nag-exchange gift. Kasi lahat 300 na cash din yung dala. So, kanita lang mo, yung din yung matatanggap mo. Nagkapalit nga kayo ng pera. Nagkapalit nga. Pero yung bando, gano'n pa rin. No? Pero okay pa din. No? So, yun yung idea lamang. Okay, baka naman natin po gawin. Okay? So, dito po, ay meron din pong receiver. Kung merong mensahe, meron din taga-receive o taga-tanggap ng mensahe ng kapanganakan ng ating Panginoon. At ito po is a universal message. So, sabi po doon, ito po ay para sa lahat ng tao. Yung kapanganakan ng ating Panginoong Diyos ay hindi po siya exclusive. Hindi po siya exclusive sa isang lahi lamang, sa dalawang lahi lang, kundi sa lahat po ng tao. Amen? It is a universal message and it is a personal message. Na gumamit ang ating Panginoon, gumamit siya ng mga anghel na siyang nagpadala sa atin ng mensahe ng kanyang kapanganak. Nawa, siya ay sinilang na sa Bethlehem noong araw na yun. At ito po, kung ito po ay para sa lahat ng tao, kailangan din po natin, it is a message to be shared. Kailangan din po natin itong i-share. No? Sabihin din natin, kasi yung pala kapanganakan ni Jesus, para pala sa lahat ng tao. Pero lahat po ba ay aware kung bakit isinilang si Jesus sa mundo natin? No? Ay sinilang niya si Jesus kasi para meron tayong program 20 December. Para meron tayong bigayan lagi ng regalo, may mga ayuda. No? Karamihan po, yun na excited sila 20 December dahil may ayuda. Meron matatanggap. Pero, nalulutan na nila, o kinakalimutan nila, yung tunay na diwa ng Kapaskuhan. So, ito po kailangan natin i-share. No? Yung message, yung kanina natin po pinag-usapan, the message of Jesus Christ. Okay? So, kung ito po, tayo po yung receiver, tayo po yung tatanggap. No? Sino po dito nakatanggap na? Wala pa, Pastor. Ano ba yung Pastor? Yung bonus ba? Wala pa. Wala pa nakatanggap ng bonus. 13th month, wala pa 10. Okay? Ayan. So, yan. So, kailangan po matanggap natin yung mensahe ng Panginoon. At pag natanggap na po natin yung mabuting balita, kailangan din po natin itong i-share. Kaya pala, tinuturo, lagi pala sa atin, kaya sa atin pinapaalala lagi ng mga pastor na mahalaga na mag-evangelize din tayo. No? Ano kaya pag Pasko, sama-sama nag-i-evangelize lahat, no, ng mga Kristiyano. Kasi yun naman talaga yung yung message ng Kapaskuhan na ang receiver mga tao. So, i-share natin sa mga tao yung magandang balita. Amen? So, dito po, the meaning of His birth. Dapat, sabi po sa Lucas 11, sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo, na siya Panginoon. So, una po, si Jesus po ay ating tagapagligtas. Ayan po, ang inyong tagapagligtas. Okay? So, kung kanina po, meron mga title si Jesus Christ, kanina mo baga, ngayon meron din tayo. Una siya ay tagapagligtas. Okay? Sa dinami-dami ng regalo na matatanggap natin, yung regalo ng ating Panginoon Diyos, ang pinakamahalaga, at yun po ay ating natanggap na. Natanggap na po natin yung regalo ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan sa ating lahat. Okay? Siya po ay tagapagligtas. At sinabi rin po dito
na siya po ay ang Kristo. Ibig po sabihin ng salitang Kristo o Christ is the Messiah. Nang ibig sabihin pa rin po ay tagapagligtas. So, dito po ay binibigyan diin na kaya si Jesus isinilang sa ating mundo, kaya siya nagkatawang tao upang tayo po ay iligtas. Amen. Bukod po dun sa eternal life, sa buhay na walang hanggan, pati po kaligtasan dito sa lupa. Ano pong example, no? So, di ba nababalitaan natin may mga na-aksidente. Pero tayo po, iniingatan tayo ng Panginoon sa tuwing tayo po ay nagpo-commute, sa tuwing tayo may pinupuntahan ng ibang lugar, andun po yung pag-iingat ng ating Panginoon. Andun din po pag tayo ay nagkakasakit, pag tayo dinadala sa hospital, na iniingatan din tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen? So, ang kaligtasan no, ay hindi lamang po siya nakakahon sa eternal life na tinatawag. Kasi karamihan ay pastor. Diba, eternal life, yung ibig sabihin dyan, yung buhay na walang hanggan. Oo, tama po yun. Pero hindi po doon, hindi po limitado. No? Yung pagliligtas ng ating Panginoon sa ating spiritual na aspeto. Pati po sa ating physical, sa ating kalusugan, andun din po yung pag-iingat ng ating Panginoon Diyos. Kaya po yung mga sakit, huwag po kayo lagi magpapareho sa pastor. Basta, ibang klase ka. Kaya nga kami nagpapapray over kasi may sakit kami. Alam niyo mga kapatid, yung sakit kasi, bunga kasi yung katigasan ng ulo nyo. Yung katigasan ng ulo natin. No, hindi natin dinidisiplina yung sarili natin. Yung pagkain at iniinom natin, hindi rin natin dinidisiplina. No? Kaya mga kapatid, tanggapin niyo muna pag dinidisiplina tayo ng Diyos. Pag may sakit po tayo, enjoyin natin kasi bakit? Doon tayo dinidisiplina ng Diyos. At pag natuto na tayo, saka tayo Pastor, pwede mo ba kami pag-pray over? Natuto na kami. O, hindi na kami uulit. Pero karamihan po na nagsabi na hindi na uulit pa rin. Kasi may maintenance naman. Diba? Pag may maintenance, ay, lalo na sa mga matatanda, kaya yung mga matatanda, naiinis na pati mga doktor. May resetahan ng gamot, may resetahan ng maintenance. Kakain din naman ng bawal. Kasi, ano dahilan nila? Minsan lang naman. No? Pag inatake, iinom ng maintenance. Amen? Kaya po, pag meron kayong mga sakit, yan, makakawa nyo na. Disiplinahin nyo muna yung sarili nyo, ha? Bago kayo magpapray sa pastor. Kasi hindi po yan, pag pinag-pray ng pastor, hindi kayo agad kagaling. Baka sabihin nyo naman, ano yung pastor namin? Hindi ba na-effective yung prayer niyan? Nasisi patuloy ang pastor. Pero yung sarili natin, hindi natin sinisisi. Kasi bakit? Ang sakit, pag sinisi natin yung sarili natin, hindi natin matanggap na tayo nagkamali. Pero pag yung ibang tao ang nagkamali sa atin, tanggap na tanggap natin. Diba, pinagkakalandakan pa natin, pinopos pa natin sa social media. Pero pag yung tayo, yung sarili natin na nagkamali, ayaw natin na may ibang makaalam. Ayaw natin aminin sa iba na tayo ay nagkamali. Diba? Mahirap kung tanggapin yun. Pero, kasama din po yun sa diwa ng waso. Noon na tayo ay magpatawaran. Aminin mo dun sa tao na nagkamali ka, nagawan mo ng hindi maganda o ng kasalanan, at ito mapasok yung pagpapatawaran, pagmamahalan. No? Kaya maganda rin minsan na tayo po ay nagkakamali. Dahil pag hindi po tayo nagkamali, hindi tayo matututo. At kapag tayo ay nagkakamali, patuloy tayo natututo. Diba? Yung exam sa school, pag bumagsak ka na talaga. Siguro meron din doon na yung magre-retake ka ng exam. Pero may limit, hanggang 3 cases lang. Pag hindi ka talaga pumasa, wala ka magagawa. Mag-back to grade 1 ka na. Amen? 10 taong ka na sa grade 1. At saka pa rin nalaman. Ganun po talaga eh. Mabahit sa buhay natin,
inuulit yung pagkakamali na mararanasan natin. Kasi hindi tayo natututo eh. Ano po yung sign kapag natutunan ang isang tao? Ang sign po na ang isang tao ay natuto sa kanyang pagkakamali, hindi na niya inuulit yung dating pagkakamali na kanyang nagawa dati. Kasi alam niya kung ano yung pahihinatnan. Alam niya kung ano yung magiging consequence yung pagkakamali na yon. Kaya hindi na po uulitin ang tao niya kapag siya ay natuto. Kasi alam niya yung gagawin niya sa buhay. Amen? Meron din naman, kahit alam niya dapat gawin, hindi ginagawa. Kasi bakit? Hindi sa ulo eh. Tapos po nagasakit, Pastor, pag-pray mo naman, isama ba naman kami sa God Watch? No? Pag-pray na pray, umaakit ng God Watch. Pag bumalik na yung pinag-pray, hindi na ulit nakikita. Diba? Ganun tayo mga tao. Pag may kailangan tayo sa Diyos, saka lamang tayo lumalapit. Saka lamang tayo nagiging active sa mga gawain. Pero pag nakuha na natin ang ating gusto, na sagot na yung ating pinag-pray, ay bahala na kayo niyan. No? Pinanghali ako ng gising, hindi ako aatin. No? Kaya salamat po sa ating Panginoon dahil pinapaalala niya na siya po ay napalilito upang tayo ay iligtas. At siya po ay Panginoon, He is Lord na nararapat sa ating pagsamba at pagpupuri at pasasalamat. No? Siya ay pumunta dito, nagkatawang tao, pero siya po ay Panginoon. Amen? Binubad niya yung kanyang pagiging Panginoon at siya po ay nagkatawang tao upang tayo ay maabot ng ating Panginoong Diyos. Amen? Siyang Panginoon sa Bible. At ito po yung palatandaan ng pagpahulog na ba ni Kristo, the sign of God's humility. Pastor, bakit pa kailangan ng narapan ng Panginoon? Dahil natin. Sa verse 1, ito ang palatandaan upang makilala niyo siya. Ang sanggol na nababalot ng lampi at nakahiga sa isang sapsapan. Amen. So yung tagapagligtas po ay pumarito sa lupa, no, na nakababalot ng lampi. Nagatan ng pampers. Nagatan ng pampers na. Pero ngayon, hindi pa pinapanganak yung anak. Isang katerbang pampers na newborn size yung binili. Pang isang taon na newborn size. No? Siguro nasilipan na yun yung baby. Kasi pang isang taon eh. Na newborn size. Na diaper. Pero dito po, na nakalambot na si Jesus at sa sabsaban po siya isinilang. Hindi po siya sa private hospital. Kaya wag na po bago pag sa private, medyo ko lang po. Baka wala, sisihin niya ako, Pastor, sabi ko, wag na sa private eh. Isisaraya yung misis ko. Ngayon tuloy. Hindi pa nakanabas yung baby. At doon pa siya. So, wala na. Overdue na. No? So, dito po, no? God came in simplicity. Simple lamang po ang Panginoon. No? Actually, hindi naman siyang isilang na anak ng hari at reyna. Pero dito po, siya po ay anak ng isang karpentero. No? Bakit kaya karpentero yung tatay? Na nabilang Jesus. O Pastor, bakit kaya karpentero? Huwag na ba, kailangan kasi yun yung design ni Lord eh. Yung kalooban ni Lord na karpentero, yung tatay ni Jesus Christ. Okay, simple lamang ang ating Panginoon. God is approachable. No? So, ibig sabihin, ito po, kung ang mensahe ng Diyos ay para sa lahat, pero siya ay sinilang na anak ng hari at reyna, hindi po siya mabibisita ng lahat ng tao. Ang pwede lamang bumisita sa kanya ay yung mayayaman ng din. No? Kaya pala si Jesus sa sabsaban. So, pinili niya na huwag siyang anak sa isang marangyang pamilya. Kasi kung sa marangyang pamilya po isinilang si Yesu Cristo, hindi po siya mapupuntahan ng mga simple at ordinaryong tao, ordinaryong kakamayan. No?
malapitan. Mahirap hanapin. Madaling malapitan. Madaling hanapin. Okay. So, di ba tayo sa Jesus Christ? Okay? At siya rin po, God's way is open and expected. Hindi po inaasahan. Kadalasan po ng kapamaraanan ng Panginoon ay taliwas sa ating inaasahan. Kasi po, during this time, ang inaasahan po ng Messiah o ng tagapagligtas ay anak ng hari. Hindi po nila inaasahan na anak lamang ng isang karpentero. Kaya nga po, hindi po rin iwalaan si Jesus Christ na siya yung tagapagligtas. Maraming hindi man naniwala sa kanya. No? Doon sa mismong bayan niya, sa mismong bayan na kanyang pinili, no? Hindi siya pinaniwalaan na siya yung tagapagligtas na kanilang hinihintay na darating. Amen? Pero hindi po natin pwede questionin ang ating Panginoon. Jesus, bakit nga ba hindi ka naging anak ng hari? Mas pinili mo naging anak ng karpentero. So, sino kalooban ng Diyos, hindi po natin inaasahan, pero pagtiwalaan po natin. Amen. Magtiwala tayo sa kapamaraanan ng ating Panginoon. Hindi man ganun kadali, pero yun ang mas makabubuti sa lahat. Amen. For in the response of heaven, ito, may response pa yung heaven. Okay, sa Lucas, verse 13 to verse 14. Sabi po doon, pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel. Okay, so yung unang anak, isang anghel na, ayun, kausap ko na. Pero after sabihin ng anghel, yung mensahe, yung nais na paabot ng Diyos, ay bigla po na nagpakita ang napakaraming anghel. At ano pong ginawa nila? Anong ginawa ng mga anghel? Sila po ay nag-shopping dahil hear and say. So, maraming say. So, sila po ay sama-samang nagpuri sa Diyos. Amen. Sama-samang nagpuri ng mga anghel sa Diyos. Okay? Heaven worships the Lord. Okay? Sinang kanilang sama-sama ang Panginoong Diyos. Purihin ang Diyos sa langit. So dito mga kapatid, malalaman natin, napatunayan natin na talagang si Yesu Cristo, yung Messiah o tagapagligtas na hinihintay natin. Na wala nang iba pa na magliligtas sa atin, kundi si Yesu Cristo lamang. No? Hindi si Santa Claus. No? Kasi pagpasko si Santa Claus yung yung tinatanong ng mga bata, nanay, tatay, anong oras malalating si Santa Claus? No? Tapos yung iba, meron pang gatas. Tapos may cream kasi yun na yung minimeryenda ni Santa Claus pag dumadaan sa bahay. No? Sa alin na si Jesus, yung inaabangan ng mga bata, si Santa Claus. Amen? Pero kung tayo bilang mga Kristiyano, tanging si Jesus lamang yung ating pinaniniwalaan. Si Jesus lamang yung ating sinasampalatayanan at si Jesus lamang ang lagi nating inaabangan, hinihintay at lagi naman natin kasama ang ating Panginoong Diyos. Minsan lang, pakiramdam natin, hindi natin kasama kasi tayo na mismo lumalayo. No? Lumalayo tayo sa kung anong kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Pero dito po, nagpuri ang langit, nagpuri ang mga anghel sa ating Panginoong Jesus kung siya po ay pinanganak, no, sa sabsaban. At bukod po sa pagsamba sa ating Panginoon, mayroon pa peace on earth. No? May kapayapaan sa lupa. Amen? Ito pong kapayapaan na ito ay hindi po ito yung peace, no, na lagi natin, yung normal na peace na nasa isipan natin na wala ng kaguluhan, wala ng patayan, wala ng mga kalamitan. Yun po yung peace dito sa mundo, yung normal. Pero dito po, yung peace na ito ay tanging kay Jesus lamang po natin. No? Mararanasan. Tanging si Jesus lamang yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. No? Maaring maraming tao ang sagana
Sama-sama mga pamilya, na sama-sama sumasalubong sa Pasko. Pero hindi po lahat yan masaya. Hindi lahat ng pamilyang sama-sama kapag Pasko ay masaya. Karamihan po dyan, walang kapayapaan sa puso. O kaya yung isip nila, nasa malayo. Amen? Kasi bakit? Iba na po yung ginagawa ng mundo na pagmamindset sa atin. Na-imagine mo, sama-sama kayo sa Noche Buena. Andiyan na yung alas 12 na ng gabi. Ayan, sama-sama tatawagin na sa mas kakanta, magpipray yung mga handa, pagkain, tapos kinasalo-saluhan. Ayun, iba ang ano ngayon. Habang kumakain, lahat naka-cellphone. No? Isusubo na lang, hindi pa masubo-subo, kasi kailangan pa niyang replyan yung kachat niya. No? Tapos yung pagkain, bago kainin, pinipicturean mo na, lahat mo pipicture bago kainin. Hindi ba ganun yung ginagawa natin? Ibupost mo sa Facebook. O hinihintay mo maraming mag-like, maraming mangingi. Pwede naman kami yan, pastor. Hindi mo naman mabigyan kasi malayo. Amen? So dito po mga kapatid, ay merong kapayapaan na hatid sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? At yung pagmamahal, yung pagpapatawaran, at kapayapaan. At dito po, God's goodwill towards men. No, sa mga tao kinalulugdan niya. Okay? So, yung talooban ng Diyos, no, ay kanya po pinapadali. God's goodwill towards men. Amen? Sa lahat ng kinalulugdan ng ating Panginoon, sa lahat ng kanyang mga anak, huwag po kayo mag-alala. Hindi man tayo nakatanggap. No? Na mga pamaskong handog. Subalit si Jesus, na isang espesyal na handog, ay atin na pong natanggap sa ating pong mga buhay. Amen? Kaya mga kapatid, huwag po natin kalilimutan ang tunay na diwa ng Pasko. Ano nga ba yung Pasko? Ulitin po natin. Meron pa naman tayong 3 oras at kalahati. Ayan. So ito po, no, para hindi natin malimutan. So, to summarize, no, our topic this afternoon. So, the birth of Jesus Christ brings joy that removes fear. Number 2, hope for all people. Number 3, salvation through Him, through Jesus Christ. And 4, humility shown in manger. 5, worship and peace proclaimed from heaven. Amen? So ito po yung mensahe ng ating Panginoon. Ito po yung diwa't Pasko na kailanman, no, ay walang makakaagaw sa atin. No? Minsan sa buhay natin, o kadalasan, dumarating ang Pasko na hindi natin kasama yung ating pamilya o yung mga mahal natin sa buhay. Pero hindi ibig sabihin nun ay nawawala na yung ating pag-ibig at pag-alaala sa ating mga kapamilya, kaibigan, at mga mahal sa buhay. Mga kapatid, hindi po hadlang ang distansya. Kung gaano kalapit o kung gaano kalayo yung ating mahal sa buhay. Kasi mayroong magkakasama pero malayo sila sa isa't isa. Kasi bakit? Doon sila nakatutok sa mundo. Sa tonong update sa social media. Pero karamihan po ng pamilya na magkakalayo. Di pa magkakalayo, mayroong GC. May group chat. Doon nagbibidyo ko, doon nagkakamustahan. Yun ang totoong banding. Kahit magkakalayo kayo, sabik kayo na makita ang isa't isa. Kahit sa screen lamang. Nagkakamustahan, o ilan na yung anak mo, ilan na yung apo mo. O wala ka pang asawa, mag-asawa ka na. Wala ka pang anak, mag-anak na kayo. No? Ang kukulit nila, no? Hindi naman sila gagastos pag nanganak ka. Hindi naman sila magpapalaki pag nagkaanak ka. Diba? Pero sila, excited sila. Dumami yung pamilya mo. No? Mga kapatid, ulitin ko po, hindi hadlang ang distansya upang ating maranasan at maramdaman ang tunay na diwa ng kapaskuhan o ng kapanganakan
ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Inaaya ko po lahat, tayo'y tumayo, tayo'y manalangin sa ating pong Panginoon. Yes, Lord. Panginoong Yesus, maraming salamat, Panginoon, na sa hapong ito, Lord, ay muli mo sa amin ipinaalala, Panginoon, ang tunay na diwa ng iyong kapanganakan, Lord. Na, Lord, ito po nag-ahatid sa amin ng kapayapaan, ng kagalakan, Panginoon. Ito po ang nagtatanggal, Panginoon, ng takot sa aming puso at isipan, Panginoon. Na, Lord, ikaw po ay dumating, Panginoon, ng buong pagpapakumbaba, Panginoon, upang maabot mo, Panginoon, ang bawat tao, Panginoon, na kanilang matanggap ang magandang balita na iyong hatid, Panginoon. Na, Lord, maranasan ng lahat ng tao ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan mo lamang, Panginoong Jesus. Na, Lord, lahat, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon, lahat ng mananampalataya, Panginoon, ay gagamitin mo, Panginoon, upang may palagana, Panginoon, ang iyong mabuting balita, Panginoon, na maghahatid ng pinakamagandang regalo sa lahat ng regalo dito sa mundo, Panginoon. Na siyang magbibigay, Panginoon, ng pinakamahalagang bagay, Panginoon, na ito ang buhay na walang hanggan, Panginoon, higit pa sa lahat ng magagandang bagay na maaari naming matanggap dito sa mundo ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil sa iyong hatid sa amin, Panginoon, pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, Panginoon. Na, Lord, kahit minsan kami po ay nag-iisa, pakiramdam namin ay iniwan na kami ng mga tao nagmamahal sa amin. Pakiramdam namin, Lord, wala nang may pakialam sa buhay namin, Panginoon. Subalit, Lord, maraming salamat sa iyo. Dahil ikaw, Panginoon, ay nananatiling nandyan kasama namin, Panginoon. Handa kaming gabayan, handa kaming damayan at patnubayan, Panginoon, sa mga bagay na kailangan namin gawin. Lalo na po kapag kami po ay nakakaranas ng matinding pagsubok sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, sa darating na Kapaskuhan ito, Panginoon, itong taon na ito, at sa mga darating pa, Lord, na mga panahon, na, Lord, higit sa anumang bagay, Panginoon, ikaw lamang at ang iyong pagmamahal sa amin, ang sambaalala at i-celebrate ng lahat ng tao, Panginoon. Lalabigin sa lahat ng mga nanampalataya na sa iyo, Panginoon, na wala nang iba pa ang dahilan para maging masaya, maging excited, kundi tanging ikaw lamang, Panginoong Jesus. Panginoon, maraming salamat sa iyo, Panginoon, at patuloy na kami patnubayan, Panginoon, patuloy na kami turuan kung paano kami magmahal, paano namin iparamdam ang aming pagmamahal sa aming kapwa, sa aming pamilya, at sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang siya maghari sa aming buhay sa lahat ng panahon. Ang lahat ng ito, Lord, ay amin po sabot dalangin sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.